Hindi niya gustong manahin ang ugali ng ama niya pero may mga ugali yun na gusto niya at parang nakuha naman niya lahat, lalo na ang kayabangan. Yan sana ang gusto niyang iwanan pero ang nananaligtay sa dugo ay bilang kaisa-isang anak ng ama niyang walang kasing yabang. Tingnan ko lang kung makakahindi ka sa bulaklak at tsokolate. Anong sinabi ng bouquet na lampa mong abogago? Akin ka lang, Clea, at hindi ka maaagaw ng iba. Parang sintu-sintong kausap ni Mateo sa bulaklak na niyugig pa niya dahil sa gigil. He noticed the paper bag on the backseat. Nangunot pa ang noon niya dahil di niya alam kung kanino yon. Pero naalala niyang pinabili niya yon kay Nina ng nagdaang araw. Ang batang yon, ang ichinismis ng sa best friend ang tungkol sa masasamang bagay na nasabi niya. Nabiro rin lang naman pero kagad na inakalang seryoso. Tapos iniwan ng mga bagay na maganda katulad ng pagpapabili niya ng regalo. Isang black Hello Kitty nighties na may kapartner na lazy Hello Kitty pants. At ang laman ng paper bag. Ibibigay niya pala yon kay Clea at 2 araw na yon sa loob ng kotse niya. Doon niya ay pinalagay kay Nina para hindi kaagad makita ni Clea. He has an intention and a personal reason why he chose that kind of dress. And that is supposed to come together with a necklace and a ring. But he will give the jewelry set on her birthday. It was a personalized one, that's why he can still have it in his hand until the following day. Pinaandar niya ang sasakyan nang maalala niya na hindi nga pala siya nakakaalis. Kumikibot ang hinlalaki niya sa paadal sa pagkakaipit sa sapatos pero malayo naman sa bituka. Mas matitigok siya kapag nakipakialaman ni Viliana si Clea. My Clea! Clea halted when she saw Mateo. Nakatayo ang binata sa labas ng restaurant habang nakapamulsa at nakasandal sa kotse nito. Akala ba niya may lakad ito? Bakit naroon? Bigla naman siyang tinamaan ng awa kasi mainit at tirik ang araw. Pero dinaig pa nito ang nagpepenitensya sa kalagitnaan ng Marso. 1 week pa ang bagong mahal ng araw. Pero mukha nang nauna ang binatang militar na mag-celebrate ng Birthday Santo. Shall we, Clea? Untag sa kanya ni Agaton pero di niya matitiis si Mateo. Mauna ka na, attorney. Hihintayin kita rito. Aniya sa lalaki pero nanatiling nakapako ang mga mata ni Clea sa binata. Tagaktak ang pawis sa noo pero baliwala iyon. Alam niyang pag-aari nito ang restaurant kasi narinig niya sa bulungan kanina ng mga babaeng waitresses na nasilip daw si Mateo Bustamante. Kilig na kilig ang mga babaeng yun kanina. Di naman nga akalain na magbibinad lang ito na parang tulya sa gitna ng araw. Nasisiraan na yata ito ng ulo. Okay, it seems that your boss is here. Walang buhay na sagot ni Agaton sa kanya bago ito tumalikod na hindi naman niya pinansin. Hindi sila nilulubayan ng titig ni Mateo na parang bubunot ng baril anumang oras at babarilin silang dalawa ng kasama niyang abogado. When Agaton was meters away, she took the moment to walk closer to the Lieutenant General. Takip ni Clea ang ulo ng sling bag nang lumapit siya at magkadikitan ng mga kilay niya sa inis at awa. Ano bang logic sa ginagawa ng matandang lalaking militar? Parang tanga, nagpapaawa? Imposible naman. Anong ginagawa mo rito? Bakit di ka pumasok restaurant at motel mo naman to? Inis na sita ni Clea. Parang namumula na rin kasi ang balat ni Mateo dahil sa araw. He never answered. Parang masama ang loob nito sa kanya kahit di naman niya inaano. Nakatitig to sa mukha niya tinatagos iyon hanggang bone marrows niya. Halika nga. Hinila niya ito sa braso papunta sa may entrance ng hotel kung saan may bubong. What's this, Mateo Bustamante? Pagsungot ni Clea pero kusang gumalaw ang kamay niya. Halika nga. Inila niya to sa braso papunta sa may entrance ng hotel kung saan may bubong. What's this, Mateo Bustamante? Pagsungit ni Clea pero kusang gumalaw ang kamay niya para pahirin ng pawis na makita niyang tumulo iyon galing sa sentido nito, papunta sa mabuhok na panga. Kumain ka na ba? Pairap na tanong niya. She folded her arms over her chest. Tingnan mo, makakakain ako na nakakita ko ang pagmumukha ninyo sa social media. Bugnot na sagot ni Mateo sa kanya. O sige, magsungit ka. Bumalik ka na sa pinanggalingan mo dahil pupunta kami ni attorney sa mga polis. Tumagilid siya para makaiwas sa talim ng titig nito. Hindi ka sasama sa lalaking yon? Ako nang sasama sa polis. Sa akin ka sasakay at hindi ka tatanggi. At sino ka para utusan mo ako? Ako ang magiging asawa mo. Mabilis na sagot ni Mateo na kinapatda ni Clea. Asawa? Diyos ko,
Nag-leap year na ba at hindi niya na malayang tumalon na ang taon? Ganoon na ba ngayon ang mga lalaki? Kung noong panahon ni Maria Clara nagsisibak ng kahoy ang lalaki at nag-iigib ng tubig, ngayon basta nilang dineklara ang magiging asawa. At siya ang unang biktima. Talaga? Narinig mo ba ang sarili mo, Tito Mateo? Pinandilata ni Cleato ng mga mata. Loud and crisp, baby. Pilosopong sagot nito sa kanya. Naghahabol na yata ito ng biyahe at siya ang nakarusanadahan. Palibasa 35 na kahit basta nilang humuhugot ng asawa na parang humuhugot lang ng balat sa puwet. Let's get in, let's eat. Anyaya ni Mateo na parang wala lang nangyari. Lumambot na rin ang anyo at tinaklit siya sa bewang, sabay halik sa balikat niya. Di pa na kontento at inulit pa pero may kasama ng hagod. Oh God! Parang kinalite si Clea na hindi niya maintindihan. Wala sa hinagap na mahampas niya ito ng bag. Sinabi ng walang halik. Halos nagkikisa na ang mga ngipin ni Clea sa inis. Nainis siya pero iba ang epekto nito sa katawan niya. Dila naman yun, hindi halik. Sagot pa ni Mateo at saka walang paalam. Nakalos kargahin siya papasok sa loob ng hotel. Umangat sa sahig ang mga paa niya at iisang braso lang ang gamit ni Mateo sa kanya. Teka nga, may kasama ba ako at may pupuntahan kami? She fumes and hits him again, using her sling bag. Believe me, you can't go, honey. Honey? And how can you be so sure? Angil pa rin ni Clea. Pinagtitinginan sila pagpasok nila sa loob ng restaurant pero walang pakialam si Mateo. I want my private room. Anito sa isang crew. Napatakbo naman binuksan ng isang pribadong pintuan. Tito Mateo, pakawalan mo na ako. Ang dahas mo talaga. Di mapigilang usal na ni Clea. Humahangos na kasi siya sa pagpapamiglas. I really am, especially when a wife doesn't know how to follow my rules. Wife? Gilalas na bulalas ni Clea pero tumawa lamang si Mateo. Tumutunog ang cellphone niya pero hindi niya masagot. Come, little kitty. Ani Mateo sabay angat sa kanya, papatayo sa isang maliit na sofa. Di niya to pinansin dahil nagmamadaling niyang kinuhang aparato sa loob ng bag. Si Agaton. Hello, attorney. Sabay baling ni Clea sa paningin sa kisame. Mateo is looking at her intently and even encircled his arms around her body. Sinubsob nito ang mukha sa balikat niya at saka sininghot siya sa leeg. Nagpapadyak siya pero hindi siya makawala. Clea, I am so sorry. I have a flat tire and worse is even the spare tire was likely the same. Ani Agaton na tila mo dismayado. Ano? Hindi kaya ta nagpapa-vulcanize, attorney? Oh God, I don't know what happened. Sublas naman ang gulong na sasakyan ko. Alam ko naman na kahit matusok basta't wag lang bubunutin ng pako, di naman mawawala ng hangin. But looks like I am so fortunate. Baka flat na kanina pa, hindi ko lang napansin. And maybe even my spare tire was really damaged since then and I forgot to check or what the heck happened. I don't know. Please stay here and I'll just go and get some new tires. Nandiyan naman si Lieutenant General kaya't po pwede kitang iwan. Napalabi siya. Sige, tawagan mo na lamang ako kung kailan tayo pupunta sa presinto. Mahinang sagot ni Clea. I will. I'm sorry, babe. Bye. She sighed and she hung the call. Ano raw? Akin ka lang, diba? Ngumisi si Mateo at nang tumingin si Clea sa mata nito, parang di kaaya-aya ang ngiti ng binata. He's not even letting her go. Yakap siya nito at walang habas na pahalik-halik sa braso at balikat niya. Ngayon nakakapagsisi kung bakit halter blouse ang isinuot niya. Umamin ka. May kinalaman ka sa flat tire, no? Dinuro niya ito pero ngisi ang sinagot ng isa. Hindi ko ugaling makailam sa sasakyan hindi sa akin. Anito at saka hinawakan ng may katigasan ang magkabilang parte ng mukha niya at walang paalam na sinugod siya ng halik kahit na nagpupumigla siya. She was murmuring something but words couldn't pass through her lips. Mateo's kissing her eagerly. No inhibitions, no regrets, no gentleness. It was something fierce and possessive. Nanlaki ang mga mata niya nang tanggalin to ng walang kahirap-hirap ang pagkakahok ng kanyang bra. He pulled it out and threw it away. Now this is how a Bustamante works? He boyishly grinned and sucked her throat. Nanginig siya na maramdaman niya na lumipat na sa harap niya ang isang palad ng binata. Sa tiyan niya, papaakyat. Paglanok at halos kagatin niya ang sariling labi para lang wag mapapaungol. Kagat niya ang pang-ibabang labi. Nasa isang VIP room din sila ni Agaton kanina.
Pero hindi naman nag-take advantage ang lalaki. Inawakan lang ang kamay niya at tinalikan. Yun lang, pero ang isang to ay nakahawak na sa katawan niya. Kanina nahila niya ang kamay nang si Agaton ang napadikit sa kanya. Ngayon kahit na may konting inis siya kay Mateo, nababaliwala na ng ganun lamang. Nagkinig ang kanyang tuhod at nanghina. Bibigay na siya. Di ni Clea alam kung saan pero parang kung anong balak ni Mateo sa kanya ng mga oras na yon, pakiramdam niya, magpapaubaya na lamang siya. It's not painful. Besides, mas masakit pa nga dahil may inaasam ang katawan niya na hindi niya kayang pangalanan. Ilang saglit nitong pinapanood na parang sinasadya naman ito na ipakita sa kanya kung paano yung ginagawa, kaya't parang mas lalo siyang naiinitan. Hanggang sa pakawalan siya nito ng basta na lamang ganon. He held his breath and gazed at her with that smile, licking his wet lips. Nahahapon na napaupo siya sa malambot na upuan at pinanasan ng noo gamit ang likod ng palad niya. Now, who will say that you aren't mine? Ngisi ni Mateo sa harapan niya, tsaka naglakad ng ilang hakbang para pulutin ang bra niya. Ano ba? Akin na nga? Angel ni Clea. Baka kasi amoy pawis tapos pintasan pa. Mateo chuckled. Quite bigger than I thought, honey. Bigger than he thought. Ibig sabihin, tinatansya na nito ang ano niya talaga? Kailan pa? Bastos din ang matanda. Pero kahit bastos, parang mas lalo yatang nagugustuhan kapag nagsasalita ito ng mga ganon. Parang humihiwalay ang katinoan niya sa kanyang katawan. Come, I'll help you. Anito. Bakit, sanay ka? Eksperto ka na? Naiinis na si ni Clea. Ngayon parang kahit ang nakaraan nito ay pinagsaselosa na rin ni Clea. Alam mo naman ang buhay ko at hindi naman yun secret, diba? Ngumiti ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. The important thing is you are my present and you'll be the future. He cups her jaw and pats it gently. I'll be right back. I have to get your cat from the car. Anito at saka tumayo mula sa pagkakaswat sa harapan niya. Naiwan si Clea na natitilihan. Anong ibig sabihin ni Mateo? Siya ang ngayon, siya na rin ang bukas? Ibig sabihin wala na tong balak na humanap pa ng iba. Ganun ba? Wala naman siyang makapang pag-aalinlangan. Dahil una sa lahat alam ni Clea na hindi peke ang ugali na pinapakita nito sa kanya sa umpisa pa lang. Naniniwala siya and he is too old to lie. Ano naman ang mapapala nito kung pagsisinungalingan pa siya? Maraming beses nagkakandara pa dito kung babae lang naman ang pag-uusapan. Di naman to mawawalan. At sino naman siya para pag-interesan pa nito? Doon na lang sa babaeng nakahubad sa litrato wala na nga siyang binatbat sa height pa lamang. Imposible din naman na gusto lang siyang tikman. Ano naman ang meron sa kanya na wala ang mga babaeng yon? Tsaka sa pinagdadaanan niya na alam naman ni Mateo, hindi naman makukuha nito na dagdagan ang pasakit niya sa buhay kung sasaktan lamang siya. Mukhang di naman to ganon pinalaki ng mommy nito. Hi ma'am! Bati ng Cruz sa kanya matapos na kumatok sa pintuan. Naupo si Clea ng maayos at saka pasimpleng tinakpan ng basa sa damit niya. Naluloka siya sa mga pangyayari. Ang bilis-bilis at di niya akalain na ganon katindi ang epekto sa kanya. She was once afraid but she's totally not. What if she felt was excitement and that erotic feeling? Ang isipin na may nakahawak na sa pribadong parte ng katawan niya ay hindi niya magawang pagsisihan. What if minsan naiisip niyang masakit at nakamamatay ay hindi naman talaga nakamamatay? Napaka-inviting at nagpaparamdam sa kanya ng pagiging babae. Lumabas saglit si Sir Mateo. He wants to get your favorite dessert. Anong lalaki sa kanya? Ice cream lang, double Dutch? She simply answered. Okay, ma'am, 1 double Dutch? Iniit siya nito sa papel ang sinabi niya. No, gusto ko yung 2.5 gallon. Natigagal ang lalaki pero kagad na naman na tumango. Basta't ice cream ang usapan, hindi siya sasaktan. At aatras, thank you. She smiled happily. Di naman siya nakakain na maayos kanina. Ngayon lang siya babawi. Kahit ano kasi talaga ang gawin, hindi niya ma-enjoy ang presence ni Agaton. If it wasn't because of the papers that she needed to sign and to clear up some information about the supporting details about her parents, she wouldn't come with Agaton. Kahit nagalit siya kay Mateo kanina, mas gusto pa rin niya nakasama ito, kaya lang tiniis niya. At hindi naman siya natitiis na hindi makita. Doon pa lang parang naiihina si Clea sa kilig. She looks up and the door slid open.
Mateo's lips tipped up for a very charming smirk. May bitbit itong paper bag. At ang baby cutie niya. Tapos nakatagong isang kamay sa likod. Basta na lang din itong iniabot sa kanya ang paper bag pagkatapos ay nilapag si cutie sa sahig. Then, Mateo offered her a white and red rose at di ni Clea napigil na huwag na lang matawa dahil may ugat pa. Ano nakakatawa? Nung binigyan ka ni Agaton ng bulaklak, hindi ka na natawa. Ininsulto mo pa ako. Inis na deklara ni Mateo at inabot sa kanya ang plastic bag. Na binuslat ni Clea ang mga chocolates na honey. Lalo siyang tumawa at halos mamula pa siya. Clea, you are not being fair. Nakasimangot na tumabi ito sa kanya. At inis na dumikwatro. Ipinatong pa ang dalawang braso sa sandala ng upuan habang nakanguso. Tumingin siya sa mga rosas at inamoy ang mga to. Di niya akalain na magiging ganon ka-emotional siya sa pagtanggap ng bulaklak mula sa lalaki na gustong-gusto niyang ibigay sa kanya. Bakit puti at pula? Tanong niya. You're pure, but I will make you bleed one day. He frankly replied. Inarkohan ni Clea ito ng kilay dahil natameme siya. Bleed in pleasure, he added. Alam ni Clea na namula ang pisngi niya pero natili siyang nakatitig sa mga mata ni Mateo. That paper bag contains a pair of dress. Dress I want to see you wear once you're ready. Ready? Sinilip niya pa ang laman ng bag at namilog ang bibig niya nang makita kung gaano ka-sexy ang damit na iyon na parang tamang-tama naman sa kanya ang sukat. But let's put that aside for now. Kinuha nito ang bag at itinabi. Naiwan ang plastic ng honey sa kandungan niya kaya't napangiti ulit siya. Saan mo to binili? Saan ang roses? Saan mo binunod? Clea giggled and covered her lips. I bought it. Don't be so suspicious. Narito sa kanya na lalong tumiim ang mga titig. At magkano naman? Hindi ni Clea napigil ang pagtawa. 1,500. Kibit balikat nito kaya't lalong lumakas ang hagikik niya. Clea, huwag mo akong pagtawanan. Ito ang gusto mo. Ngayon nakuha mo na at ngayon para sa pagsasara, ano pa ba ang kailangan mo? Hindi ko alam kung anong ibibigay ko dahil lahat na meron ako ay mapapasayo din naman balang araw. I've never given anything to any woman before, but like what I've said, I would give you anything na gusto mo. Ang araw na ito ay para talaga sa'yo. Buntong hininga ni Mateo at itinoon ang paningin sa isang bagay. Pero hindi ko alam kung may binabala ka pala na hindi ako binibilang. Hindi naman si mommy ang nagaya na lumabas. Ako talaga yon. I want to pay those days that I've been very busy and I want to introduce you to her again. Not as a girl who needs my security but as a girl na magiging babae ako. Tumingin ulit si Clea sa mukha ni Mateo. Diyos ko, parang matatais siya sa kilig. Di niya alam kung bakit parang bumubuka ang puso niya sa tuwa at parang wala siyang mapaglagay noon. I'm sorry, she softly said and threw herself into him, hugging his nape and kissing his stubbly jaw. Kaagad naman gumalaw ang braso ni Mateo payakap sa likod niya. And for clarity, I want the 23rd of March to be mine. Ayokong may sisingit sa araw na yon. That belongs to me, Clea. Sunod-sunod ang naging pagtango niya. That's my 18th birthday. She smiled against his neck. Precisely, and I will ask you only once. You want a grand debut? Sililip ni Mateo ang mukha niya pero umiling siya. Di niya gusto na mag-debut. Ayaw niya na mainggit ang parents niya sa langit kapag nakita nakagown siya at nag-iengranding selebrasyon. Kahit na wala pa naman si Mateo ay nag-o-offer ng mga magulang ni Ninya sa kanya pero noon pa man tumatanggi na siya. Hindi siya materyosang tao kahit na nabuhay siya sa yaman nung bata pa siya. Tao pa rin siya na marunong kung paano maghirap at magtipid. Gusto ko bigyan ka ng isa. Pwedeng madaliin ni mommy ang mga bagay kahit isang araw lang. Binaba ni Clea ang mga braso sa tiyan at niyakap ito. Dinner date lang ang gagawin natin. I want you to date me, Mateo Bustamante. Then, I will date you willingly. She giggled when she kissed her forehead. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.